Ayun, Brother Matt. Okay. Sa topic natin, maging sa Biblia, hindi sinabi na bawal ang pag-asawa ng marami. Ang bawal dyan, yung hindi pag-aasawa. Ayun, bawal sa Biblia yun. Maging sa ating maluwalhating Quran, ito ay bawal yun. Bakit bawal sa Biblia yung hindi pag-asawa? Sapagkat una, ito ay hindi utos mula sa dakilang tagapaglikha. No? Banggitin lang muna natin, Brother Akaka, ang sinabi ng ating maluwalhating Quran, sapagkat ito yung ating pananagutan. Sa chapter 57 po yan, at ang talata ay 27. Ganito po ang sinasabi. Ganito po yan. Pakinggan niyo pong maigi. Ikra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Thumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'Isa ibn Maryam وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, at sa kanilang pagsasayang ng oras ay isinugo namin sa kanila ang iba pang mga sugo. Aming isinugo sa kanila si Jesus, ang anak ni Maria, at ibinigay namin sa kanya ang ebanghelyo, at itinalaga namin sa puso ng mga sumusunod sa kanya ang aming pagkalinga at habag. Datapwat ang hindi pag-aasawa na itinalaga nila sa kanilang sarili. Ang hindi pag-aasawa na itinalaga nila sa kanilang sarili. Ano raw ito? Ito ba'y utos ng Allah? Ang sabi niya, ito ay hindi namin iginawad sa kanila. Allah. Hindi pala iginawad, hindi ipinag-utos ng Allah sa kanila. Sa mga Kristiyano ito kasi binabanggit diyan yung pangalan ng di ba? Sa Rahabani, bro. Oo, yung tinatawag na celibacy, Brother Alkaka sa English, yung hindi pag-aasawa. Ang sabi ng Allah, ito raw ay hindi iginawad, hindi ipinag-utos, hindi batas ng Diyos itong hindi pag-aasawa. So dahil ito pala ay hindi batas ng Diyos, hindi ipinag-utos ng Diyos, yung hindi pag-aasawa, abay, kanino galing ito? Bro. Sa Biblia, bro, ano yung sinabi niya tungkol sa hindi pag-asawa ng tao? Ganito ang sagot niya, Brother Akaka, sa Biblia. Pakinggan mong maigi kung sino ang nag-utos na ang mga pari, mga obispo, ang Santo Papa ay hindi mag-asawa. Ayan, pakinggan niyo pong maigi. Alam ko po, marami po ang nakikinig sa ating mga Kristiyano ngayon. Sana po, bukas lang ang ating isip. Pwede niyong i-double check sa Biblia at pakinggan yung maigi ito. Sino ang nag-utos na ang mga pari, ang mga obispo, ang Santo Papa ay hindi siya mag-asawa? Sino ang nag-utos dyan? Ganito po ang sinasabi sa Biblia sa sulat kay Timoteo, Kapitulo 4 at ang mga talata ay 1 hanggang 3. Pakinggan niyo pong maigi. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at ito na sa mga aral ng demonyo.
Ano yung aral ng demonyo, bro? Ito, mga aral ng demonyo. Marami ito, Brother Akaka. At isa sa mga aral ng demonyo ay ito, sa 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ang malinaw. Aral pala ng demonyo, doktrina ng demonyo, utos ng demonyo na ikay hindi mag-aasawa. Isang bagay na itinanggi po yan sa ating maluwalhating Quran. Sinabi ng ating maluwalhating Quran, hindi utos ng Diyos yon. Kaya pala hindi utos ng Diyos dahil utos pala ng demonyo. Demonyo pala ang nag-utos na itong mga pari natin, mga obispo, Santo Papa, ay hindi mag-aasawa. Utos po pala ng demonyo yon. Ayon sa Biblia. Binibigyang emphasis ko po yan, ayon sa Biblia. Hindi po ako ang nag-utos noon. Baka mamiskot naman, Brother Akaka, sabihin naman nila, si Brother Khalid naman ang nagsabi niyan Hindi po ako ang nagsabi noon. Demonyo ang Napakalinaw bro sa Biblia. Biblia ang nagsabi noon. Ang tanong ko, bro, wala pang nakapawalang bisa sa talata na yun, bro? Kasi napakalinaw, bro, kung pakinggan natin at basahin natin, napagkalinaw nasa bagong na yung pag-asawa ay utos ng demonyo. Nasa bagong tipan, Brother Akaka Nasa bagong tipan nakasulat. Siguro may mailulusot pa na kung sakaling nakasulat sa lumang tipan, Old Testament, pwedeng ilulusot ng mga Kristiyano na yun ay nasa lumang tipan. Pwede pang lulusot siya doon. Pero kasi nasa bagong tipan. Nasa New Testament. Kaya walang mailulusot ito. Utos ng demonyo ang hindi pag-aasawa. Kaya nga po sa maluwalhating Quran, ang utos ay mag-asawa. Magpakarami. Di ba yun din ang sabi sa Biblia, go to the world and multiply. Mag-multiply, hindi mag-subtract, hindi mag-addition, hindi mag-minus. Ang sabi is multiply. Kasi kung addition lang, medyo may kulang pa. Lalo na kung mag-subtract ka, kulang talaga, Brother Akaka. Subtract, magma-minus ka. Bro. Sabi is mag-multiply, magparami. So isa sa mga pag-multiply natin, paraan is itong pag-asawa ng marami. At likas yan sa kalalakihan ang pag-asawa, polygamous by nature. Kaya nga hindi yan pinagbabawal. Ang bawal yung magzina, adultery, fornication, yun po ang bawal. At higit sa lahat, yung hindi pag-aasawa, yun pala ay utos ng demonyo. Ang utos ng Diyos, mag-asawa. Paramihin mo. Kaya doon sa nagtanong kung tama ba o mali ang pag-asawa ng dalawa ng sabay, yun po ay tama. Mas tama kung 3. Pinakatama kung 4. Di ba, Brother Akaka? Kapag 2, tama. 3, mas tama. Kung 4, mas pinaka. Nandun na tayo sa superlative degree. Pinakatama. Ayun, hindi po mali yun. Ang mali, kapag hindi ka mag-asawa. Pero bilang isang Muslim, napapansin ko, Brother Akaka, tayo mga Muslim, karamihan sa atin, hindi natin nagagawa itong pag-asawa ng higit sa isa. Yan ang katotohanan po yan. Kahit sinong Muslim, itatanong mo dito sa amin, mabilang lang sa daliri yung maraming asawa. Karamihan sa mga gwapong mga Muslim, isa lang ang kanilang asawa, Brother Akaka. Iwan ko ba kung bakit nagkakaganyan, no? Mga gwapo pa naman, isa lang ang asawa nila. Kasi maggagera, bro. Ganun kasi kung hindi mo naman talaga kaya, bakit mo pipilitin? Di ba? Ngayon, kapag ipagpilitan mo, sabihin mo, kaya ko talagang gampanan ang gawaing pag-aasawa na higit sa isa, ay wag mo nang ipagpilitan dahil mababangga mo lang ang talata ng maluwalhating Quran. Sa chapter 4 at ang aya ay 129, ganito naman po ang kanyang sinasabi. Ingatan niyo po, sabi dyan, iba daw kaya nila. Ito daw ang sinasabi ng Quran, Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Walan tastati'u an
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, hindi kailanman kayo magagagawa ng ganap na pagkikitungo ng may pantay na katarungan sa pagitan ng inyong mga asawang babae. Kahit mat ito ang inyong maalab na naisip. Grabe, napakaliwanag ba kaka? Ang ako na mismo ang nagdesisyon yan, ha? Siya na mismo ang nagsabi niyan. At napakaliwanag, hindi kailanman, bro. Hindi kailanman. Grabe, no? Kayo, sabi niya. Ang tinutukoy ng siyempre tayo yun. Na makakagawa ng ganap na pakikitungo ng may pantay katarungan sa pagitan ng inyong mga asawa, kahimat ito ang inyong maalab na naisin. Bilang isang lalaking Muslim, of course, gusto natin maging pantay yung ating pagtingin sa ating mga asawa, hindi po ba? Ngunit, tinuldo ka na ng dakilang tagapaglikha, hindi raw talaga kaya. Okay, bakit ka pa mag-asawa na higit sa nakakatakot. Nakakatakot. Hindi pala talaga kaya. Ako nakakita ako in actual ng mga taong merong asawang higit sa isa. Sabihin pa man natin mga mayayaman, mga mayayaman. Hindi talaga makaya. Hindi talaga makaya. Sa oras pa lang doon ka na ngayon kakapusin. Magkaya mo na doon sa panustos sa kanyang mga bro, sa dahil may pera siya. May pera ka. Pero doon sa katawan mo, naka 3 rounds ka doon sa isa. Pagdating doon sa isa, kahit isang round di mo maibibigay. Allahu Akbar. Saan hustisya doon? Pwedeng makipagano yung babae dyan, yung kanyang asawa na magreklamo. Bakit pagdating dito sa akin, sabihin ng asawa, parang pagod na talaga siya. Anong dahilan? Bakit doon sa isa, porke ba dahil siya ay bata pa kaysa sa akin? Napagsawaan mo siya, nakailang beses ka doon, pagdating sa akin dito, hindi mo kayang kahit 1 round lang ba kaka? So walang hustisya doon, hindi po ba? Kailangan pa rin yun, kasi yun ay obligasyon niya. Obligasyon niya yun. Marami dyan kasi na talaga hindi nagagawa. Hindi naman pwedeng bigyan mo na lang ng pera. Hindi ko man kaya kasi mag 1 round, bigyan na lang kita ng 1 milyon. Anong gagawin yung 1 milyon? Mapaligaya ba siya doon? Badra kaka? Maghanap siya ng iba. Di nagkasala tuloy. Kaya hindi kaya. Sa oras pa lang, wala na. Physical, wala na. Hintayin natin bro yung panahon na yung babae na mismo ang magsasabi bro, na magdagdag ka. Grabe, no? The best. Sabihin yun ba? Bro. Sabihin niya magdagdag ka na. Nang 3 pa. Kasi kung isa lang, bumayag ka na rin lang eh. Pero diba? Yung tao, bumayag ka na rin lang magdagdag. 3 na. 3 na bro. Bakit ka pa magdagdag? Buuin mo na bro. Para hindi ka na mahirapan doon sa okasyon lamang sa para sa pag-asawa. So yan po ang sinasabi ng ating maluwalhating Quran. At yun ang sinasabi, wala tayong magagawa. Tama yun ang sabi, tama. Kaya ang pinopromote natin dito. Hindi natin pwedeng baliin bro. Kasi tayo bro, sumusunod tayo sa correct. Kahit ako pinopromote ko yan sa aking mga kasamahan. Ako hindi pinopromote ko rin sa sarili ko yan. May balag ka bro. Magsawa kayo, 4 ka agad, Brother Matt. Lampasan niyo ako. Grabe Asawa ka, 4 ka agad, sabay. Grabe, the best. Iba kasi sunod-sunod lang, no? Pero gawin mong 4 agad kasi nasa Quran. Tama yun. Yun po ang aming kasagutan sa nagtanong. At punta tayo sa next question. Galing kay Jisroy Abina. Ayan. Kristiyano ito. Sabi niya ganito. Yung pag-aasawa ninyo ng maraming babae, nasa Biblia ba yan? Parang galit-galit.
Wala, di ba? Sabi niya. Huwag kayong ganyan naming mga Kristiyano. Naniniwala kami ni Jesus. Hindi ito, parang nagagalit. Ang sabi niya, Brother Kaka, yun daw pag-asawa natin ng marami. Sabi niya, natin ha? Parang magkasunod ng ano bro, no? Halos magkaano lang sila ng tanong ng isa eh. Sabi niya, yung bang pag-asawa ninyo ng marami kayo mga Muslim? Sabi niya, nasa Biblia ba yan? Paano ngayon kung mabasa ko? Paano ngayon kung mabasa natin sa Biblia na yung pag-asawa ng mga Muslim na marami, ito rin ay mababasa sa Biblia. Yung hindi pag-aasawa, mababasa rin sa Biblia, pero bawal. No? Itong pag-aasawa ng mga Muslim na marami, sabi niya, tinuldukan na niya sa kanyang tanong. Sabi niya, wala, di ba? Tinuldukan na niya. Doon pa lang mahalata mo na isang tao kung may alam sa Biblia o wala. Kasi binibigyan niya kaagad ng tuldok. Parang sigurado na siya na wala sa Biblia yon. Oo. Mali po kayo doon sapagkat kung Biblia po ang magsasalita, abay, nandito sa Biblia yung pag-asawa ng marami sa Biblia, Brother Kaka. Ganito po ang sinasabi, pakinggan niyo pong maigi si Jesroy Abina na nagtanong, isang kababayan nating Kristiyano. Basahin niyo po sa aklat ng Exodus 21 at ang talata ay 10. Ganito po ang sinasabi. Kung siya'y mag-asawa, ayun, sabi dito Brother Matt, kung siya'y mag-asawa sa iba. Sa iba. Grabe, no? Ibig sabihin may asawa na bro. Ibig sabihin may asawa na kasi mag-asawa ngayon sa iba eh. Kung siya'y mag-asawa sa iba, ano? Ang kanyang pagkain, sabi dito, ang kanyang pagkain, ang kanyang damit, at ang kanyang kapangyarihang pagkaasawa ay hindi niya babawasan. Masyaallah, equal treatment pa rin. Sa Biblia. Kung ang lalaki mag-asawa ng iba, yung obligasyon sa babae, katulad ng pagpapakain sa kanya, pagpapadamit sa kanya, sabi sa Biblia, wag daw babawasan. Hindi sinabing kung mag-asawa sa iba, hiwalayan niya. Hindi, ang sabi, wag babawasan yung obligasyon niya sa kanyang naunang asawa. O, di ba ito yung maliwanag na pag-asawa pa rin ng marami? Nasa Biblia, Brother Matt. Kaya po, doon sa nagtanong, nasabi, wala daw sa Biblia. Mali po ang paniniwala mo. Nasa Biblia po ang pag-asawa ng higit sa isa. At, ito, mas malupit, Brother Matt. Maliban sa ito'y mababasa mo sa Biblia, mismong ang mga propeta gumagawa nito. Oo. Hindi po ba si Abraham na lang sa Biblia? Ilan bang asawa ni Abraham sa pagkakaalam mo, Brother Matt? Meron siyang Sarah, meron pa siyang Hagar. Sa Biblia, meron pa siyang asawa, yung si Ketura. Tatlo, di ba? Kita mo, marami pala. Kung bawal sa Biblia ang pag-asawa ng marami, bakit ginagawa ng mga propeta yun? Bakit sila unang gumagawa nun? Dapat kung nakaka-impyerno itong pag-asawa na higit sa isa, unang mapunta sa impyerno yung mga propeta. Hindi. Si Abraham, maraming asawa. Ito, si David, meron din siyang maraming asawa, Brother Matt. Sa aklat po ng unang Samuel 27 at ang talatay 3, ganito po ang sinasabi. At tumahan si David na kasama si Achis sa Gat, siya at ang kanyang mga lalaki. Bawat lalaki ay kasama ang kanyang sangbahayan. Sa makatuwid bagay, si David, pati ang kanyang dalawang asawa. Si David, pati ng kanyang dalawang asawa. Hindi sinabing dalawang kabit, ha? Hindi sinabing dalawa ang kanyang kabit. Abay, ang sinasabi po dito, dalawa ang kanyang asawa. Sino ito? Si Abigail na taga Carmelo at si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na taga Carmelo. Pasok kayo. So sinasabi sa Biblia, yung mga propeta maraming asawa. Dagdagan pa natin, Brother Akaka. Meron pang isang malupit. Sino yan, bro?
marami din siyang asawa sa Solomon. Biblia. Oo. Solomon, bro. Oo, Solomon. kilala niyo siya. Ha? Ito, basahin natin. Sinasabi ng Biblia sa aklat po ng unang hari, 11, at ang talata ay 3. Ikaw nang magbabasa ba? Masyado akong naiinggit eh. Kapag ganyan kasi ng mga... Kaya pa naiingitan ko, bro. kapag ganyan kasi ng mga babasa, nakakainggit. Matindi, Nakakainggit. Ganito po ang sinasabi. Basa. At siya'y nagkaroon ng 700 asawa na mga prinsesa. Mga prinsesa pa naman. Ilang daan? 700 asawa. Grabe, oh. Tapos maliban sa 700 asawa, meron pa yung mga kabit. Sige daw. At 300 babae na at iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Hindi maliwanag dyan, Brother Akaka, na sinasabi na si Solomon, si Sulaiman, meron siyang 700. Masya Allah. At may 300 Saludo ako sa kanya kung ganito ang... Total of 1,000. Hindi ito eh. Maliban sa meron siyang 700 wives legal, meron pa siyang 300 na hindi legal na asawa. So makatwid, total of 1,000 lahat ang kanyang mga babae. Eh mantakin mo yun, paano mo i-divide yung oras? Yung oras medyo madali pang i-divide. Ay, yung katawan. Yung katawan mo ang mahirap i-divide yun. Paano yun? Sa isang gabi. Sa isang taon, bro, magkadalawa lang siguro bawat babae. Hindi siguro ba? Hindi Kaka, kaya. kasi sa isang taon meron tayong 365 days. Edi 1,000 yan eh. Mantakin mo. Kung 5 taon ba, bro? o bago ka maka-round, yung lahat ng asawa, ma-round mo lahat yun. Ang dami na kaya. Siyempre, i-round mo yan eh. Sa isang gabi dito ka, sa A. Another gabi doon sa B. C, ganyan. Na. So, ma-round mo yan, ilang taon? 5 years. Allahu Akbar. Hindi mo magagawa sa loob ng isang taon na ikutin lahat ng mga asawa mo dahil sa dami niya. Pero, propeta, di ba? Ngayon, kung bawal ang pag-aasawa, kung wala yan sa Biblia, eh, ang mga propeta mismo, nandyan, no? Yan yung matibay, bro. Yung mga propeta ay nag-asawa ng marami. Kaya po, sa mga bumabatikos po sa huling propeta, na si Propeta Muhammad, peace be upon him, na siya ay isang polygamous, mahilig sa chicks, magdadalawang isip po kayo. Kasi, anong ginagawa ni Solomon sa Biblia? Kasi, di ba, yan ang akusasyon nila eh. Na ang propeta daw ng mga Muslim, na si Muhammad, ay chick boy. Chick boy daw. Kasi daw, meron siyang maraming mga asawa. Paninira sa kanya. At least yun, mga asawa. Ito, si Solomon, mga kabit. 300. Oo, mas mahirap yun. Okay pa yun, kasi asawa niya yun eh. At saka, ano lang yun, ilan lang, 12 lang yun. 12 lang sa Propeta Muhammad, peace be upon him. Kay Solomon, ako, wala pala sa kalingkingan ng ating huling sugo, ano. Dami-dami, 300 ang kabit niya, 700 ang asawa niya. Astagfirullah. Ngayon, isa pang claim ng ating kabayang nagtanong, sabi niya, sila raw ay naniniwala kay Jesus. Isa pang claim. Ito yung panghuling claim niya. Sila raw ay naniniwala, sabi niya, kami, huwag kayong ganyan naming mga Kristiyano, naniniwala kami ni Jesus. Sabi niya, naniniwala daw sila kay Jesus. Alam mo, kung ikay naniniwala kay Jesus, hindi ka dapat maging Kristiyano. Tandaan mo po yan, kabayang Jess Roy Abina na nagtanong. Kung ikaw po ay naniniwala kay Jesus Christ, hindi ka dapat Kristiyano. Kasi una po, itong salitang Kristiyano, wala ito sa vocabulary ni Jesus Christ. Hindi ito ginagamit sa panahon ni Kristo. Wala po ni isang tao sa panahon ni Kristo ang nagkiklaim na siya isang Kristiyano. Dahil siya tagasunod ni Kristo, ako'y Kristiyano. Wala ni isang talata po sa Biblia, wala po mabasa doon na itong si Pedro Kristiyano, si Juan Kristiyano, dahil tagasunod sila ni Kristo, no? Si Maria Kristiyana.
Maria, Kristiyana. Oh. Wala eh. Walang mababasang ganun. Bagkos, ang mababasa natin, ito, maliwanag, kapag ikay tagasunod ni Kristo, ikay isang Muslim. Ganito po ang sinasabi sa maluwalhating Quran. Sa chapter 3 at ang aya ay 52. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Sa kanyang Muslimun, grabe, Muslimun, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At nang mapag-alaman ni Jesus ang kanilang kawalan ng pananampalataya, siya ay nagsabi, sino baga ang aking makakatulong sa kapakanan ni Allah? Ang hawariyon, mga disipulo, ay nagsabi, kami ang mga tagatangkilik o katulong ni Allah. Kami ay sumasampalataya kay Allah at ikaw ay magbigay saksi na kami ay mga Muslim. Allahu Akbar. Sinabi ng mga alagad, ikaw daw, si Kristo, tinutukoy nila, kasi si Kristo nag-worry siya. Sino daw ang magiging katulong niya sa pagpapalaganap ng kanyang mensahe? Nagsabi ang mga hawariyon, yung pong mga alagad niya. Sabi niya, kami ang mga katulong mo. At ikaw ay magbigay saksi na kami ay mga Kristiyano? Hindi gano'n ang pagkasabi, Brother Akaka. Ikaw ay magbigay saksi na kami, yung mga tagasunod ni Kristo, ay mga Muslim. Allahu Akbar. Kami ay mga Muslim. Ngayon, maaring sabihin niya, loko-loko ka talaga, Brother Khalid. Ang binasa mo, Quran yun eh. Sa Biblia. Hindi sa Biblia yun eh. Kaya wala pa ring silbi sa amin dahil Quran ang binasa mo at hindi Biblia. Ngayon, dadako tayo, bro. Dadako tayo sa Biblia. Ito po isang bagay na paglalahad para po sa mga hindi nakakaalam. Kasi, Brother Akaka, aminin natin ang katotohanan. Ako bilang dating Kristiyano, masakit talaga. Maraming itinatago ang mga itong nag-aaral sa Biblia. Mga pari, pastor, mga ministro, itong mga nag-aaral sa Biblia, marami silang itinatago sa kanilang mga miyembro. Hindi nila sinasabi sa kanilang mga miyembro ang tunay na sinasabi ng Biblia. Pinipick up kung ano yung mga talata na sumasang-ayon sa kanilang doktrina, sa kanilang relihiyon. Yun ang binabasa. Pero yung iba, abay, tinatago. Nilalaktawan. Katulad na lang nito. Abay, sa Biblia, mababasa rin natin yung salitang Muslim sa panahon ni Jesus Christ. Sa panahon niya, ha? Yung salitang Kristiyano sa panahon ni Kristo, hindi mo mababasa yan. Pero sa panahon ni Kristo, siya mismo ang nagbanggit ng salitang Muslim. Siya mismo. Si Kristo mismo, Brother Akaka. At hindi sa Quran. Hindi lang sa Quran, kundi maging sa Biblia. Maging sa Biblia. Ngayon, maaari nilang i-challenge. Saan sa Biblia? Saan? Nandito po sa Biblia. Babasahin ko po ang Biblia na nakasulat po sa wikang Aramaic. Of course. Kasi kung translation ang babasahin natin, Brother Akaka, wala doon. Yung Arabic nang sumasampalataya, Muslim talaga ba? Hindi sa Arabic. Hindi sa Arabic. Kasi si Kristo hindi nagsasalita ng Arabic. Aramaic. Kung gagamitin ko ang wikang Tagalog, palpak pa rin dahil si Kristo hindi nagsasalita ng Tagalog. Hindi rin siya nag-English, hindi po ba? Hindi siya nag-Arabic si Jesus Christ. Sabihin natin, yan ang katotohanan. Ang wika ni Kristo na ginagamit ay Aramaic. Kaya Aramaic ang gagamitin natin. Mas credible, mas paniwala. Kasi yun ang wika niya.
Hindi naman siya nagsasalita ng Arabic eh. Pero itong Arabic at saka Aramaic, magkakapatid na wika. Halos magkapareho lang po yan. No, halos the same. No? Halos the same. Almost. Kasi nga, magkakapatid na wika. Parang ano ba? Parang Maranao, Iranon, no? Ano? Yes. Maguindanao. Oh, Maguindanao. Oh. Tosaraya. Oh, ganyan. Oh. So ganito po ang wika mismo ni Kristo sa kanyang sa kanyang wika, sariling wika. Sa Biblia po yan. Ano yung kanyang sinabi? Aramaic, Lucas 6 at ang talatay 40, ganito po ang sinasabi. Pakinggan niyo pong maigi. Magbabasa muna tayo ng Aramaic ngayon, Brother Kaka. En talmed nakhli al-rabbo. Rabbo. Parang Arabic pa rin, no? Kasi Rab, Ramon. Shekin kal Adam si Muslim. Ayan, nabanggit siya na Muslim. Ye ke Rabbo. Ano ito sabihin mo? Translate natin. Yes. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ganito po yun. Hindi higit ang alagad sa kanyang guro. O, dito yung Rab, guro. Rab. Master. Datapwat ang bawat isa pagka naging, ito na, yung salitang Muslim, iniliwat din sa Tagalog, ginawang sakdal. Pagka naging sakdal, dapat pagka naging Muslim, no? Muslim. Pagka naging sakdal, ay naging katulad ng kanyang guro. Abay, di hamak na mas ano yung nasa Biblia pa rin, kasi sa Aramaic. Yun, eh. Yun ang dapat paniwala mo. Dahil yun yung salita ni Kristo. Ngayon sabi niya, ang alagad daw, hindi daw yan hihigit sa guro, sabi ni Kristo. Tama yon. Pero, kapag ang alagad ay magiging sakdal, ibig sabihin, magiging Muslim, sapagkat yun naman ang ibig sabihin ng Muslim, sakdal. Muslim means, the one who completely submits himself to the will of God. Ayun ibig sabihin, complete, ha? Complete, sakdal, di ba? Kapag ikay naging sakdal, siya ay naging katulad ng kanyang guro. Muslim din pala ang guro niya. Allah. Si Kristo naman ay tinutukoy na guro diyan, eh. Maganda yung kanyang bro. Muslim si Kristo pala. Aramaic niya. Dapat alam ito. Ito tinatago, hindi ito binabasa. Kaya nga walang nagtataka rin ako bakit walang New Testament. Dapat yung New Testament, dapat yung bagong tipan, unang isinulat ito sa wikang Aramaic, sapagat yun ang wika ni Kristo. Alam po natin, kapag ikay nag-aaral sa Biblia, alam nila yan, yung mga scholar ng Biblia, ang New Testament, maliban sa Matthew, unang isinulat sa wikang Greek, which is, hindi yan wika ni Kristo. Hindi niya language yun. Alien sa kanya yun. Bakit hindi sa Aramaic? Yun ang wika ni Kristo. Kaya lang, may naglalabas talaga ngayon, may mga, dahil nga may Greek, siyempre meron na rin salin sa Aramaic na Biblia. At ito ngayon, napunta sa atin, yung Aramaic na yan, at sa panahon ni Kristo, binabanggit salitang Muslim. Yung Kristiyano, hindi yan nababanggit sa panahon ni Kristo. Yung salitang Kristiyano, take note po, yung salitang Kristiyano, binanggit po yan, wala na si Kristo. Sa panahon na po yan ni Pablo binanggit. At hindi pa naman doon sa Jerusalem, kundi doon sa Syria. Sa Antioquia. Doon unang nabanggit ang salitang Kristiyano. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng mga gawa sa panahon na ito ng mga apostol. Wala na si Jesus Christ. Dito na sumulpot ang salitang Kristiyano. Gawa 11 at ang talatay 26, ganito ang sinasabi. At nang siya ay kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. Yan, sa Syria yan. At nangyari na sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsituro sa maraming tao. At ang mga alagad, ibig sabihin yung mga alagad daw. Sinong mga alagad ito? At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Sa Antioquia, hindi sa Jerusalem. Yung mga alagad
pinasimulang, doon nagsimula, no? Pinasimulang tawaging Kristiyano. Saan? Sa Antioquia. Hindi sa Jerusalem, hindi sa Palestine, hindi doon sa lugar ni Kristo, hindi rin sa panahon ni Kristo, kundi sa panahon ng wala na si Kristo. Doon sa Antioquia, nagsimula ang Kristiyano. Kaya nga, sa kabayan natin, kung ikay totoong naniniwala kay Kristo, hindi ka dapat Kristiyano. Oo. Muslim ka. Kasi si Kristo hindi niya pinopromote yung salitang Kristiyano. Kaya nga walang mababasa na ang Kristiyano yung maliligtas eh. Walang mababasang ganun. Kaya nga ako, hindi ako naging Kristiyano dahil paano ako maging Kristiyano ba dahil kaka kung si Kristo hindi Kristiyano? Yung mga alagad ni Kristo hindi rin mga Kristiyano. Sila yung mga Muslim. Eh bakit ako maging Kristiyano? Hindi po ba? Eh after all, alam natin na ang founder, the real founder of Christianity, hindi naman si Jesus Christ. Pablo. Alam ng mga scholar ng Biblia ito na ang totoong founder ng Christianity ay si Pablo at hindi si Jesus Christ. Alam nila yan. Hindi yan maidi-deny. Si Pablo ang siya ang founder niyan, siyang nagtatag niyan, siya ang nangaral na si Kristo ay anak ng Diyos. Siya ang nangaral na pwede ka hindi mag-asawa. Utos ng demonyo pala yon. Kaya si Pablo, buong buhay niya, Brother Matt, wala siyang asawa eh. Si demonyo si Pablo? Wala siyang asawa. Wala siyang asawa. Nilibot niya ang Asia Minor sa kanyang kapanahunan, ipinangaral niya ang doktrina niya na pinaghalong Hudyo, pinaghalong Mitraism, pinagrambol, at ipinangaral niya sa mga tao at tinawag itong Christianity. Ayun. So, nabago talaga, bro. Yes, brother kaka. Kaya nga kung ikay Kristiyano, dapat Muslim. Kung ikay naniniwala kay Kristo, Muslim ka. Hindi dapat Kristiyano. Kasi si Kristo po kapag magdasal siya nakatuwad. O ikaw, kung magdasal ka, anong postura mo? Kapag nagdasal ka, tatanong mo sa sarili mo, anong postura mo? Anong forma mo kung ikay magdasal? At ako bilang isang Kristiyano, alam ko yan, nakaluhod. O di kay nakatayo. Yan ang itinuturo na paraang pagdarasal sa mga Kristiyano. Nakaluhod, nakatayo. Abay, kung ikay tagasunod ni Kristo, ang pagdarasal mo hindi nakaluhod. Hindi nakatayo. Nakatuwad. Ang pagdarasal mo dapat nakatuwad. Dapat yung puwit mo nasa ibabaw at ang ulo mo nasa baba. Ganun ang tamang pagdarasal, Brother Kaka. Kasi yon ang pagdarasal ni Kristo eh. Kung totoo kang tagasunod ni Kristo. Mateo 26 at ang talatay 39, ganito po ang sinasabi. At lumakad siya sa dako paroon. At siya'y nagpatirapa at nanalangin. Si Kristo nagpatirapa. Tuwad. Nagpatirapa. Siya'y nanalangin, nagpatirapa. Hindi nakaluhod yun. Nagpatirapa. Sa panahon natin ngayon, bro, wala ka nang makitang Kristiyano Na nagsasabing tagasunod ni Kristo na kapag ka nagdarasal, nagpapatirapa. Yung dating daan, nagpapatirapa daw sila eh. Pinagmamalaki nila, nakatuwad din daw sila. Nakatuwad din sila. Sa pagdarasal. Sa pagdarasal. Si Kristo nag-aayuno ng mahigit 1 buwan. O tayo mga Muslim, nag-aayuno ng mahigit 1 buwan din. Kasi after 30 days, meron pang sunat, di ba? May sunat. Oo. Kung ikay tagasunod ni Kristo, ikaw ba'y nag-ayuno ng mahigit 1 buwan? Ganito po ang ginagawa ni Kristo. Kapitulo 4 at talatay 2 sa aklat ng Mateo. At nang siya'y pag-ayunong 40 araw at 40 gabi. Mahigit 1 buwan yun, Brother Kaka. Si Kristo nag-ayuno mahigit 1 buwan. Ang mga Muslim nag-ayuno mahigit 1 buwan din. Ang mga Muslim nagsasamba, nakatuwad. Si Kristo nakatuwad din. Ikaw na nagsasabing tagasunod ni Kristo, ginagawa mo ba ang mga bagay na ginagawa ni Kristo? Itanong mo sa sarili mo. Bakit ko nasabi
na dapat gawin natin ang mga gawang ginagawa ni Kristo. Dahil yun po ang batayan sa pagsasabi na ikay naniniwala, tagasunod, mananampalataya ni Kristo. Yun ang batayan. Si Kristo mismo ang nagsabi noon. Juan 14 at ang talatay 12, ganito ang sabi ni Kristo. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. O kung si Kristo nag-aayuno, nakatuwad ko magdasal, kung ikay sumasampalataya sa kanya, dapat ganun din ang gagawin. Yun ang batayan ng pagiging tunay na tagasunod ni Kristo. Kaya nga po, Muslim lang nakakasunod noon. Hindi po ba sa kaka? Tama, bro. Pero wala na tayong oras, talagang eksaktong alas 2 na po. At kailangan ko na po Pinapapansin, bro. papaalam, Brother Akaka, salamat, Brother Matt. Sukran sa Salita. kasi siya yung sa likod ng camera. Meron man kasi mga sa likod at sa likod ng camera. Tayo sa harap ng camera. No? Siya naman sa likod ng camera, si Brother Matt. Allah. At usually yung sa likod ng camera, yun yung mga direktor. Mga director. Eh tayo, mga ano lang tayo nito, mga sa ibaba lang kasi sa likod ng camera, director yan. Yung ating director, dapat director pala ang tawag natin sa kanya, no? Si Director Matt. Salamat. At of course, sa muli po, kung may mga bagay po na aking nasabi at maaring ito po ay masakit, hindi po maganda sa pandinig ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, hindi po ako magsasawa na ako po ay hihingi ng kapatawaran sa mga bagay po na aking nasabi na maaring ito yung masakit po sa inyong pandinig. Ang sa amin po lamang dito ay ang maipaabot sa inyo ang tamang pananampalataya, nawa po maging silbi o maging daan itong aming palantunan na mabuksan ang ating isip sa tamang relihiyon. At sa lahat po na nag-comment, maraming salamat sa inyo dyan. Sa lahat po na nanood sa atin, sa ibang bansa po, saan mang dako sa Pilipinas, saan mang dako sa mundo, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, panonood sa amin. At hanggang sa muli pong pagtatanghal, parang ayaw ko magpaalam, Brother Akaka, kasi padami yung mga nanonood eh. Masakit iiwan eh. Kasi dumadami. Kanina, nung sa kalagitnaan pa lang tayo, kukunti pa lang nanonood. Parang gusto ko na magpaalam kasi kapag kukunti lang nanonood eh. Ngayon, dumadami ang nanonood, parang ayaw mong magpaalam. Pero kailangan namin magpaalam. Kaya po, maraming salamat sa inyong lahat. Po. Maraming salamat po. At, of course, sa dakilang tagapaglikha na si Allah, sa Kanya po ang kapurihan, sa Kanya po ang lahat ng kaluwalhatian, ginagawa namin ito para po sa Kanya. At hanggang sa muli po, itong inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itanong mo kay Bro Khalid Quran. Tuwing Huwebes, 1:00 hanggang